Dahil sa milyong-milyong sumusubaybay at nakaka-relate sa mga ginagawang kwento ng T-Bone, tara at sugurin natin ang T-Bone Headquarters at alamin natin kung papaano nila binibigyang buhay ang bawat kwento at kung papaano nila ito ginagawa. 3, 2, 1, action! Kilalanin na rin natin ang mga tao sa likod ng matanggumpay na The Bellout Nights production. Mula sa mga crew, cameraman, writers, directors, editors, at iba pang character artist ng T-Bone. There we go. Alright, so kasama naman natin ngayon isa sa mga main character din at isa sa mga tinitilian ngayon. Maraming maraming character na pwedeng i-portray. Ayan, pakilala! Yes, ako po si Jigo Postolero. Isa ako sa mga actors or talent ng T-Bone dito sa Quezon City. And isa rin akong journalist. I'm a news anchor sa Amante. Ayun. Kamusta naman ang pagiging actor sa T-Bone? Sobrang fulfilling kasi way back din ng bata ako, medyo child star ako. Medyo lang medyo. So, parang nabuhay yung passion na, kumbaga, matagal mo nang gusto. Sila yung nagpatuloy at nagbigay sa'yo ng opportunity na magawa yun. And effectively, nakikita ko naman sa comment section na kapag masama ako, galit sila sa akin. Kapag maganda yung role ko, pinupuri naman nila ako. So, it means yung effectiveness, tumatalab. So, para sa akin, okay yun. Ayan. Kailan ka nag-start sa T-Bone as an artist? Last year pa Kaso nga lang kasi paputol-putol. Ngayon lang ako naging parang tuloy-tuloy nung simulan dito na yung pinaka-main natin, no? Dito sa Quezon City. Before, iba-ibang team kami. Since matagal ka na sa acting, ano yung mga maipapayo mo para doon sa mga nag-start pa lang? Ayun, sa mga nag-start kasi huwag kayong matakot mag-audition Hindi naman porket may mga magagaling dyan or mga, let's say, mas pogi sa'yo. Meron talagang character na parang i-disenyo o itatahi para sa'yo na hindi mo lang alam, no? Na lalanding din sa'yo yan sooner or later. Ang masakit niyan, kapag hindi mo sinubukan at all, manghihinayang ka na, dapat pala tinry ko kasi kaya ko yun So, subok lang na subok, kahit rejections yan o kung ano man, huwag tayong matakot na mag-try. Kasi, who knows, kung yung next project mo mabibigay sa'yo right then and then. Alright, so kasama natin ang isa sa mga main character ng T-Bone. Ayan, sila ang gumaganap ng mga istorya na binibigyang buhay ng ating mga artists. Isa si Maine doon. Maine, kamusta? Okay naman po. Ayan, my name is Maine Henyo. Ayan, model, ambassadress, influencer, vlogger, content creator, and now artist of T-Bone Production. Yan. So, how's your life in T-Bone? Masaya, challenging. Every role na ginagampanan mo, challenging siya. Tsaka nakakaano siya ng memorya. Kumbaga, tag dito, patalasa ng memorya sa pagme-memorize ng mga script. At the same time, natututo ka ng iba't ibang character ng tao or personality ng isang tao. Ayun, kaya masaya. Sa ilang buwan na pagiging main cast mo or main character, ano yung tumatak sa'yo? Yung tawag dito, yung anak ako, tapos may tatay ako, tapos yung anak niya is parang, parang anak na mas pinili yung jowa niya kaysa dun sa tatay niya. Yun yung tumatak sa akin kasi sobrang tagos sa puso yung role talaga. Ayun. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Paalam, anak. How do you handle naman yung mga bashers na galit sa mga kontrabida? Wala, nakakatawa lang. God bless you. Wala, dead ma. Minsan tamang sagot lang sa kanila. Pero syempre, be nice pa rin sa pagsagot. Okay lang naman din na minsan sumasagot ka sa basher, pero dapat, nandun pa din yung kailangan makita nila na karespeto ka. Ayun. Pero kasi, yun talaga yun, hindi mawawala ang basher. Kaya, ayun, love your bashers. Ganun yun. Alright. So, maraming salamat. Ayan. So, kasama natin isa sa mga pioneer talent from Dubai. Ayan. I'm Dek Dek. Nakilalang Dek Dek, pero my real name is Derek D, okay? So, I've been with T-Bone simula 2018. Sa Dubai pa yan.
Maraming magagandang nangyari at marami ring mga hindi. Hello po, ako po si Ara from Manila. Ayan, sa T-Bone QC pala, T-Bone QC. Ayan. So, for 3 months ka na nag-act, ano? Yung ano- nagustuhan mong role? Yung sa As Contrabida, yung yung anak ng mayor. Ayan, yun talaga yung sa akin. Tapos sa mga, yung As Mabait naman, siguro yung nabuntis ng katrabaho. Ayan, grabe yun. Sobrang ganda ng mga feedback ng nanood. Talagang naiyak sila. Ayan. Kasama natin ang isa sa mga director ng T-Bone. Paano mo binibigyan katarungan yung mga nasusulat? So, syempre kailangan early pa lang ano mo na yung script kung tawag dito. I-internalize mo na, iintindihin mo ng mabuti yung story kung ano ba talaga, kung may kailangan baguhin, ganun. So, yun lang. There you go. One of pioneer of T-Bone Dubai. Naririto ngayon sa Philippines. Ayan. Hi everyone, my name is Marvin. Ayan. Si Miji, anong posisyon ni Miji sa T-Bone? Ako po ay isang actor turned into operations manager in finance. So I'm handling all the operations of here in T-Bone, Quezon City, and I thank you. And how long you been working in T-Bone? Since 2018. Since the 2018. beginning. Kakagutom naman. Kinain ko lang to eh. Doon daw yun sa nagagawa doon. Mamaya papalitan ko na lang. Grabe. Kakagutom. Kuya, babalik ko mamaya ah. Shoutout sa mga nanonood ng T-Bone. I hope you never forget to ourself and I. Rar! Charot lang. So thank you for watching guys ng marami kayo dyang mapupulot na aral, tsaka marami pa kaming papalabasin na charot lang. Thank you. Thankful. Lahat ng mga viewers ng T-Bone, thank you sa love and support sa lahat ng pages ng T-Bone. Tuloy-tuloy lang po ang ating suporta. T-Bone lang ang malakas. Thank you so much. Gusto ko bang shoutout? Wala naman. Ikaw lang, Sir Anthony. Shoutout kay Sir Anthony. Thank you so much, man. Maraming salamat sa The Bill Outline Productions. Muli po, ito si Anthony Sigua.